welcome po sa ating araw-araw na pagpapala. Ako nga po pala si Pastor Julius ng JCSGO Kamiling Family from Region 3. Ako po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito upang makapagbahagi po ng salita ng Panginoon sa bawat mga makakapakinig ng mensaheng ito sa bawat isa po sa inyo. Tayo muna po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito na iyong pinagkaloob po sa amin upang muli makapakinig at makapag-aral ng iyong mga salita. Nawa, O Diyos, na tulungan mo po kami, gabayan at patnubayan sa pakikinig po namin. Sa bawat makikinig ng iyong mga salita, dalangin ko po ito'y tumimo sa bawat mga puso, sa bawat mga isipan at magpabago ng aming mga buhay. Dahil alam po namin ang iyong salita ang siyang bukal ng buhay ng bawat isa po sa amin. Hayaan mo po ang banal na Espiritu ang siyang gumabay po sa amin upang magbigay sa amin ng karunungan at ng kaalaman. Pinupuri ka namin, dinadakilang yung pangalan sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. So, kumusta po kayo? At isa pong malaking pribilehiyo po sa akin na maging bahagi po ng araw-araw na pagpapala. Nais ko lang pong ibahagi po sa inyo ang salita ng Diyos na ito po'y magpapalakas po sa atin at magbibigay po sa atin ng pag-asa. Kung tayo man po ay nakakaranas ng mga problema, iba't ibang mga sitwasyon, or iba't ibang mga kondisyon ng ating buhay, physical man yan, financial man yan, family problem man yan, spiritual man yan, kung ikaw man ay nanghihina, ang salita po ng Panginoon ang siyang magsisilbi po natin lakas at ng pag-asa. So meron lang po akong ibabahagi po sa inyo ayon sa salita ng ating Panginoon sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 17, o verse 16, 17, and 18. So ito pong tatlong bagay na ito, pwede po natin itong gawin at malaking tulong po ito upang patuloy na tayo po ay tumatag, tumibay sa ating relasyon, sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Ang sabi po ng verse 16 sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 16, rejoice always. So marahil sa tatanong natin, Pastor, ganito yung sitwasyon ko, ganito yung pinagdadaanan ko. Pwede pa ba akong makangiti? Pwede pa ba akong makatawa? Pero let me encourage you po na ang sabi po ng salita ng Panginoon, ano man ang pinagdadaanan po natin, we cannot control the situations, but you can control your emotions. So we can enjoy yung buhay po natin. Bakit? Kasi ang Diyos ang nagbibigay po sa atin ng kagalakan. Ang Diyos ang nagbibigay po sa atin ng kasiyahan. Kaya nga ang sabi po ng Biblia, rejoice always. Ano man ang pinagdadaanan mo, ano man yung sitwasyon, ano man ang kondisyon mo, ano man yung mga bagay na iyong kinakaharap ngayon. Pwede kang maging masaya, pwede kang magalak, sapagkat ang Panginoon ang nagbibigay po sa atin ng tunay na kagalakan. Kaya huwag po natin ilalagay yung ating kagalakan sa mga bagay-bagay, sa mga tao na nasa paligid po natin. Sapagkat lahat ng mga bagay na yan, lahat po ng mga tao sa paligid natin, minsan nalulungkot din sila or nawawala din po sila. Ngunit, kapag linagak po natin ang tunay na kagalakan at linagay po natin sa ating mga puso ang tunay na kagalakan mula sa ating Panginoon, hindi po tayo apektado ng mga bagay-bagay dito sa mundong ito. Sapagkat ang kagalakan po natin mula sa Panginoon ang siyang kalakasan po natin. Kaya nga, tayo po ay patuloy na maging magalak, matuwa sa presensya ng ating Panginoon. Tayo po ay patuloy na magbigay po ng kagalakan na ang bawat isa po sa atin, anuman ang pagdaanan po natin, tandaan po natin, ang kagalakan na mula sa Panginoon ay ito'y mananatili sa bawat puso ng bawat isa po sa atin. Kaya ngumiti ka na, anuman ang pinagdadaanan mo ngayon, anuman ang problema mo ngayon, ang Diyos ang kasama mo at ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng tunay na kagalakan. Tandaan po natin, ang tunay na kagalakan ay matatagpuan lamang yan sa Diyos. Hindi po natin yan makukuha sa mundo, hindi po natin yan makukuha sa tao, hindi po natin yan makukuha sa pera o anumang bagay dito sa mundong ito. Sapagkat sa Diyos lamang natin matatagpuan ang tunay na kagalakan. Kaya nga, ang sabi po ng Biblia, rejoice always. Lagi kang magalak. Pangalawa po, ang sabi po niya sa verse 17, pray without ceasing. So, ang sabi po ng Biblia, manalangin kayong lagi. So, kung pagod ka man, nahihirapan ka sa buhay, ano man yung pinagdadaanan mo, ang Diyos po ay laging naghihintay
at laging handang makinig sa bawat mga daing, sa bawat mga panalangin ng bawat isa po sa atin. Marahil hindi mo na alam kung ano yung gagawin mo, hindi mo na alam kung ano yung solusyon, kung ano yung mga bagay na dapat mong gawin sa iyong buhay. Ang payo ko lang po mga kapatid ay tayo po ay manalangin. Sapagkat ang Diyos ay handa pong makinig. Once na tayo po ay nagpakumbaba, lumapit po sa Kanya. Ang sabi po ng Panginoon, 2 kamay po niya ang naghihintay para sa atin. Kaya nga huwag po tayong magsasawa sa pananalangin. Ano man yung mga pagsubok na pinagdadaanan mo, ang panalangin po, ang pinakamabisang paraan, ang pinakamabisang sandigan po natin upang lahat ng mga bagay na yan ay mapagtagumpayan po natin. Kaya nga, I encourage po na ang bawat isa po sa atin, ituloy po natin, i-develop po natin, mas lalo po tayong lumapit sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Kaya nga, ang sabi po ng Biblia, manalangin kayong lagi. Siyempre, hindi lamang po kapag may problema, kapag may pinagdadaanan ka, hindi lamang kapag may kailangan ka, doon ka lang magpe-pray. Dapat sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, ang panalangin ang siyang magiging mabisa at magiging sandigan ng bawat isa po sa atin. Kaya nga, dinadalangin ko po sa bawat isa po sa atin na kung tayo man ay nahinto sa pananalangin, ibalik po natin yung ating puso, ang ating desire na tayo po ay muling makabalik sa pamamagitan ng ating panalangin. Kasi ang panalangin po ay napakabisa po niyan sa ating mga buhay. Ito po yung connection natin sa Diyos. Ito po yung magsisilbi po nating connection upang makakuha ng mga bagay na ito'y magbibigay po sa atin ng solusyon. Kaya nga, prayer is the best weapon sa ating mga buhay. And prayer is the best shield para sa ating mga buhay. Kaya nga, kapag may problema ka, may pinagdadaanan ka, o ano man yung mga bagay na iyong ginagawa sa iyong buhay, pwede ka mag-pray. Kahit nga nagluluto ka naglalaba ka o ano man yung ginagawa mo, nagda-drive ka man, o ano man yung ginagawa mo, magdidesisyon ka, nag-aaral ka, nagbi-business ka, nagtatrabaho ka, ang panalangin po ang siyang susi upang tayo po ay magtagumpay. Sapagat ang panalangin ay nagsisilbi po natin na gabay sa pang-araw-araw po nating pamumuhay. Kaya nga, ang pangatlo po na gusto pong ibahagi po sa inyo, unang-una, yung kanina is yung magalak kayong lagi. Pangalawa is yung manalangin kayong lagi. At ang sabi po ng verse 18, give thanks for everything in the name of our Lord Jesus Christ. So sabi po niya, ipagpasalamat natin lagi ang lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Marahil sabihin natin, Pastor, ito kasing sitwasyon ko, ito kasing pinagdadaanan ko. Alam niyo po, hindi po natin kailangan magreklamo. All things work together for good. Kung ano man po yung nangyayari sa ating buhay, may layunin at may purpose ang Diyos sa buhay po natin. May plano ang Diyos. Ang kailangan po lang natin ay magkaroon po tayo ng tinatawag na gratitude sa ating mga puso. Magkaroon tayo ng grateful heart at magkaroon po tayo ng pasasalamat sa ating mga puso. Sapagkat ang pasasalamat ay ito'y magsisilbi po sa atin ng kaparaanan na ang mga pagpapalang ng Diyos ay maranasan natin sa ating mga buhay. Nais ng Diyos na ang bawat isa po sa atin, ano man yung mga bagay na natatanggap mo, maliit man ito o malaking bagay man ito, ay kailangan mong ipagpasalamat. Sapagkat nais ng Diyos ang mga puso na nagpapasalamat sa Kanya. Kaya nga, ni-encourage ko pang bawat isa po sa atin, ipagpasalamat mo ano man yung sitwasyon mo. Ipagpasalamat mo kung ano man yung kondisyon mo sapagkat may layunin at may gagawin ang Diyos sa iyong buhay at sa bawat buhay po natin. Ano man yung mga bagay na pagdaanan mo at pagdadaanan mo pa, lahat ng yan ay ipagpasalamat mo sa Panginoon sapagkat ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng lakas, sapagkat ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng katagumpayan at ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng pag-asa upang anuman ang mga bagay na iyong pagdadaanan, ang Diyos ang kasama mo sa iyong buhay. Kaya nga ito pong tatlong bagay na ito, malaking tulong po sa atin upang tayo po ay manatiling matatag, matibay sa ating pananampalataya at sa ating relasyon sa ating Panginoon. Unang-una, magalak kang lagi. Kaya kung may katabi ka ngayon, sabihin mo sa kanya, umiti ka naman, tumawa ka naman. Kaya ano mang problema na yan, ngitiin mo lang,
tawanan mo lang sapagkat ang kagalakan natin sa ating mga puso ay hindi po yan nawawala sapagkat ang Diyos ang nagbibigay po sa atin ng kagalakan. At pangalawa, kailangan manalangin kang lagi. So pagkagising pa lang natin sa umaga, start your day with Jesus. Continue your day with Jesus and end your day with Jesus. So sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng panahon, ang pananalangin ang pinakamabisa po nating gawin upang tayo po ay magtagumpay sa ating mga buhay. At ang pangatlo po ay lagi po tayong magpasalamat. So wag na po tayong magrereklamo kung ganyan lang ang ulam, kung ganyan lang ang sitwasyon, ganito yung problema, kung ganyan lang ang pera mo. Kapag ikaw ay mapagpasalamat, anumang meron ka, pwedeng i-multiply ni Lord yan. Pwedeng i-increase po ng Diyos yan. Basta mapagpasalamat ka lang. Kaya nga, sa bawat mga makakapanood po nito, maraming salamat sa pagkakataong ito upang makapagbahagi po sa inyo ng salita ng ating Panginoon. Nawa po, ito po yung magsilbi po sa atin ng kalakasan, kaligayahan at kapayapaan sa bawat isa po sa atin. Kaya kung ano man ang pinagdadaanan mo, tandaan mo ang tatlong ito. Maraming salamat po sa inyong lahat at tayo po ay mananalangin sa mga oras po ito. Dakilang Diyos, aming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Tunay nga o Diyos na ang bawat isa po sa amin ay may iba't ibang mga pinagdadaanan, sitwasyon, kondisyon sa aming mga buhay. Physical man po ito, financial man po ito, emotional man, or maging sa spiritual man po namin, Panginoon. Dalangin po namin, ilagay mo sa aming mga puso ang tunay na kagalakan, ang tunay na kapayapaan sa aming mga kaisipan upang sa bawat paglapit po namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga puso ay punong-puno ng pasasalamat, punong-puno ng kagalakan dahil alam namin ikaw ang Diyos na handang makinig at handang umantabay, gumabay sa bawat isa po sa amin. Hayaan mo po, O Diyos, na ang bawat mga nakikinig ng iyong mga salita sa mga oras pong ito, patuloy mo silang gabayan, patuloy mo silang samahan sa lahat ng kanilang ginagawa. Maraming salamat po, Panginoon. Ibinibigay namin sa iyo lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and Amen. Maraming salamat po at God bless you all po.